Yon, good day mga Balbon. Welcome back sa channel natin. Nandito ulit tayo sa Toyota Cubao para mag-check out. Siyempre alam nyo na ng mga bagong mga sasakyan. Sino-showcase natin kung ano yung mga features, kung ano yung asahan natin. If ever na kukunin nyo or maglalabas kayo ng sasakyan dito sa Toyota Cubao. Ang target natin today, this is a compact crossover na hybrid. And marami na rin ako nakikitang ganito sa daan. Most of the time, napapansin ko, puro mga top of the line yung mga pinapakita. So, tayo, babanatan natin ng mga base model to. Baga ito yung entry level nitong sasakyan na to. Nangyayari to dahil sa ating kaibigan. Lagi mong maasahan. Ayan, lagi mong maasahan, mapagkakatiwalaan na sales agent ng Toyota. Kapatid natin, Harvey Susano. Welcome Harvey sa channel natin again and again. Lagi na lang tayo magkasama, di ba? O baka meron tayong gusto nga sabihin sa mga balbo natin na nanonood dyan. Una sa lahat, babatiin ko muna kayo. What's up mga kabalbon? Ayan. Nagbabalik po ako ulit. Harvey Susano, ang Toyota Cubao agent ng Toyota. Siyempre. So, Na pogi, dapat may ganun eh. hindi lang ako pogi eh. Cute lang, cute. Cute at kawili-wili. Ayan. So guys, may papakita sa inyo si Ron Balbon. Bagong kulay ito. Talagang bago sa inyong paningin. Oo, yun. So muli, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Ikaw, Yan. tara, assist kita. Yan. So may mga types of transaction tayo. Meron tayong cash, bank PO, in-house financing company PO. And also we have a trade-in. Yun, So yung old unit nyo, gagawin nating new unit. So yun. Option ha? Yes. And actually, once na napanood nyo tong video ni Ron Balbon, meron tayong promo na ibibigay. Na maganda. So may freebies, Nila. may discount. So, ayun. So, assist kita sa 100% kumbes. Yan. So bibigyan kita ng great deals, best deals. Yun. So, abangan nyo rin ako guys. Meron na rin ako, magla-live na rin ako sa TikTok. So, sa wakas, ayun, mayroon na tayong TikTok, Instagram, and then marireach nyo po ako dito sa number na to. Yan, kita-kita WhatsApp, yan. Viber, Telegram, ayan po, andyan na po lahat. So, yun. Okay. O, syempre, wag kayong atubili na mag-reach out kay Harvey. Sigurado matutulungan niya kayo. 100% nga daw eh, di ba? Bibigyan kayo ng 100% na serbisyo na magugustuhan. Alright, o paano tol? Simulan na natin to. Ano mga Balbon? Let's check this one out. Diretso na tayo dito sa ating Corolla Cross Hybrid. So ito yung showcase natin ngayon. So this is the new colorway. Cement gray yung kanyang pangalan. So ang ganda ng kulay. Bihira pa ako nakakita ng ganito since bago pa nga lang. Pero mas malakas yung dating kasi nito kaysa sa yung Yaris Cross. Mas gusto ko din yung Corolla Cross kaysa dun sa Yaris. And ang pinakagusto ko sa kanya, yung parang singkit na, yung parang masungit na look. Tapos itong part na to kasi halos kahawig nung RAV4. Itong part na to. Halos kahawig nung RAV4 siya. Just to signify the hybrid, eh yan, makikita mo sa logo niya, merong accent ng blue. And then itong honeycomb na grille. And yung isa sa mga nagsisignify sa mga Toyota vehicles na hybrid. So, looking from this angle, yan o, sungit ng mukha, yan o. So, meron ka ng fog lamps. And this is our all LED all the way. Harap, likod. Puro LED na yan, syempre. At yun, gusto ko yung kanyang front or yung face ng Corolla Cross. Dito sa gilid, pare, meron ka makikita dito parang curve. Dito sa part na to, ayan o, na parang nagpapalapad na tingin sa kanya, no? Then of course, you have your HEV badging here. Yan, ito yung side view niya. On your side mirror, meron ka ng repeaters dito. Wala siyang camera, pero maganda naman siyang tingnan. Meron ka repeater sa gilid. So you have 17-inch aluminum wheels with Bridgestone tires. Sigurado makapit na yan for city driving, wet or dry na condition. Sigurado pasok na pasok yan. Saka nga, ito this crossover kasi ito yung putok na putok ngayon eh. Kasi yung iba ayaw ng SUV kasi masyado na siyang malaki. And syempre isa sa mga issues natin, parking. So kung malaki,
mahirapan ka sa parking. Pero kung mga ganito lang kalaki, madali siyang isiksik. Di ba? Kahit sa traffic, madali siyang i-maneuver. Ang gaang ng manibela nito, syempre, electric steering wheel. So, madali siyang i-maneuver. Di ba? So, dito sa gilid niya, meron ka ng parang body cladding dito sa gilid, sa may arc ng gulong. Dito sa ilalim, meron din siyang ganun, plastic. Ito, plastic dito sa ilalim. Meron ka pa din quarter panel dito sa gilid na mas makakuha ng light pag nasa loob ka. And ito naman yung likod. Ayan. Meron siyang parang built-in na rin to na ano, spoiler. Tapos meron kang short screen antenna. Dito yung third LED rin, brake lights. Tapos meron ka ditong camera. And this serves as dun sa para sa safety sense niya, Toyota Safety Sense. Ito yung ginagamit nun. And then, hiwalay pa din syempre yung backup camera nandito sa baba. And dyan yung conventional na lagayan talaga para mas accurate yung binibigay na information sa'yo dun sa infotainment system mo pagka umaatras ka. And of course, you have the HEV badging para kitang-kita ng mga enforcer na, uy, hybrid to, exempted to sa coding, di ba? So, yan. Ayan yung itsura niya sa likod. Meron kang accent doon ng silver. Halos body color din. Yung nandun sa ilalim. Tapos ito, ano to pang tow. So, pagka in-open mo yun, pwede kang maglagay ng tali para may pang tow ka. Tapos meron pa rin siyang tambucho kasi meron nga itong makina pa rin hybrid lang naman to. Hindi ito full electric. Dito sa may taas, meron ka din ditong Corolla Cross. Ganda lang yung design na to So, meron ding mga Corolla Cross badging din dito sa may taillight niya. Pogi din Halos parang katapat ng presyo is yung Destinator. Around that price. Pero yun nga, Toyota is giving you already a hybrid. And this is a Corolla Cross, which is, we know, na yung makina ng mga Corolla and yung gawa na Corolla is known for durability and reliability. Diba? So tara, pasukin natin yung loob. Yan. Pagpasok mo man, ito soft touch to, yung dito sa may ibabaw. Tapos merong white stitching. Then yung aluminum accent mo na bukasan ng pintuan. You have your door handle here. And then yung mga, syempre, controls mo sa bintana, side mirror. Ayan. May auto fold din. May auto fold na option. Then ito yung air vent mo. Meron ding mga silver accent dito. Pati yung mismong sa may dashboard mo dito sa harapan, sa speedometer, sa cluster, meron ding accent ng silver. Which provides like, much more premium yung datingan niya pag nakasakay ka. So ayan, meron ka mga controls dito for your infotainment system. And meron din siyang accent dito. Wala siyang cruise control. Meron ba? Wala ako nakikita ng cruise control So, walang controls dito for a cruise control. Mostly for the infotainment system and answering your calls. Tsaka yung control doon sa, yung meron ka kasing digital doon Meron kang digital na monitor doon. Makikita mo dyan yung odometer and any other options or settings na meron tong Corolla Cross. So when you go inside, madali lang naman sumakay dahil mababa lang naman siya, So tara, pakinggan natin yung pintuan. Alright, Toyota pa rin ang tunog. So ito, ganito yung datingan mo dito. You have manual na seat adjustment. So since ito nga yung base model, medyo may work ka na gagawin talaga manually. And yun nga, may seat height adjustment. Nakita natin, baba natin onte. Yan. Then syempre yung reclinable seat syempre. Ganito yung itsura niya pagka sumakay ka. So basically dito sa may harapan, ang ganda ng mga pindutan niya dito, tol. Masarap yung feel since aluminum yung kanyang mga buttons. So madali siyang makapa and sarap pindutin. Yun. So this is an automatic transmission. This is an ECVT yung gamit nito. So
paired with the 1.8 chain drive na engine. So, yung chain drive pa lang na term, parang ganda na, no? Well, that's the tradition or ayun yung ginagamit talaga na technology ni Toyota na kung saan sila talaga nakilala. And mas matagal kasi yung maintenance nun, di ba? Versus sa belt type na engine, di ba? So, mas reliable siya, mas alam mong tatagal or matatag. On nga natin, testing natin. Ayan. Tinan lang natin siya para makita lang natin yung mga ilaw. So, nag-illuminate. Ang ganda ng kulay niya, tol. Ano siya? Yung parang apple green, neon green yung mga kulay, mga ilaw-ilaw niya rito. And then yung kanyang screen dito, kulay white yung kulay. And again, maganda yung feel nung ditong part kasi nga aluminum yung kanyang components, no? And of course, you have this 12.3 na infotainment system which is compatible with Android Auto and Apple CarPlay wirelessly. So, hindi mo na kailangan mag-isip ng mga kable-kable. So, you can connect to that to use your map, to control your music, syempre habang nagde-drive ka wirelessly. And you can also use this dito sa may steering wheel controls, no? And meron din siya dito sa baba na wireless na charger. So, testingin natin kung gagana ang wireless charger niya. Yun. Gumana nga. So, wala ka na talagang wire na iisipin. You have your glove box here. This is a dampened glove box. Maluwag. Marami kang mailalagay. And then dito sa taas, plastic. Pero soft eh. Soft touch naman siya. Hindi naman siya yung plastic talaga na yung materials. Usually ito, katulad nito, ito plastic to talaga. Pero matibay naman. Kahit na magandang quality. Yung belt niya is very durable yung datingan niya, no? And you have your drive modes here dito sa gitna. Traction control, you can definitely change the traction control. And then you can also change the mode or driving modes. May EV mode, tapos meron kang yung drive modes mo mismo depending on the road condition that you're in, di ba? So ayan, kulay itim ang kanyang taas, and meron kang, syempre, may salamin ka at meron ka pang ilaw, di ba? Oh, okay. Sa driver meron. And of course, dito rin sa passenger. Na pagka inopen mo talagang biglang mag-open din yung kanyang ilaw dito. Oh, di ba? Matik. Nice, no? And you have this tool here. This is the one being used for the safety sense ni Toyota. And then, conventional lang na rear view mirror. Kung gusto mo pa ng mas madami pang safety feature, of course, pupunta ka na dun sa top of the line or the next variant nito, di ba? Maganda yung nakikita mo, mga kulay-kulay dito sa cluster, maayos na maayos, aircon, ang ganda ng buga, maganda din yung feel nung kanyang air vents. You have your meron kang tunog na ganun pagka mag-ha-hazard ka. Yan. So, that's good, that's cool. You have your two cup holders here in the middle. Ito nga pala yung susi niya. So, yan, key fob. Meron na siyang ganyan. You have your hold and parking buttons here na malaking tulong yung auto hold na yan. Meron kang armrest dito sa gitna which has pretty small na storage, pero meron ka ditong Type-C na port at meron ka ding 12 volts sockets na pwede mo pang dagdagan kung kailangan talaga ng mga charger ng anak mo, ng kung sino man yung nasa likod, di ba? So that's good, that's good. Ganda. Fabric seats pare, all around the car naka-fabric siya. Pero yun naman, safe naman, malambot. Hindi siya yung tipong, kasi may mga nauupuan ako na sasakyan na matigas yun dito sa part na to. Pero dito, komportable. Ayos na ayos. Dito naman sa taas, meron ka din dito yung ilaw mo. Pwede mong piliin kung pagkabukas lang yung pintuan, tsaka lang siya ilaw. Meron kang sarili papunta dito. And yung style niya kasi, para siyang naka-illuminate lang dito sa may gilid. And that's good. A different style ng ilaw dito or map light dito sa harapan. Alright? O yan. Teka. Bihirang may ganito. Laging ito yung kulang sa mga sasakyan no? Pero dito sa driver side, meron kang hawakan ng ganito, meron kang grab handle dito. So that's good. Dito sa may gilid ko, meron siyang leather pare. So maganda rin patungan. So habang naghihintay ka sa traffic,
ayos. And then the visibility man, dahil siguro dito sa mga panel niya na maliliit dito na mga pwede mong pagsilipan, and hiwalay yung kanyang side mirror kasi nakakabit dito sa pintuan eh. Hindi usually nandito yan eh, sa part na to. So it gives you more visibility when turning the vehicle or maneuvering in traffic. Or yung taas nung tingin mo dito pagka nakaupo ka, mas malaki yung nakikita mo sa labas. Siyempre, advantage yun for your driving o sa diskarte mo sa kalsada. So that's it here in the front. Tignan naman natin yung second row kung gaano ba siya kalaki. So, para makita natin kung kasya ba yung mga bata sa likod. Dito naman sa second row, madali lang din naman sumakay, no? So, maluwag naman siya. For me, it's roomy naman. Yung knee room. Meron ka ding ilalim na pwedeng pagpasokan ng paa mo doon. Tapos, yung kanyang headroom, malaki din. Kasi meron siyang concave na ganun. Sa taas, meron dito kasing part na medyo bumaba ng konti. Pero pabalik dito meron na. You have your lights here. Yan, buksan na lang din muna natin. Kasi nga, meron kasi siyang style na ganun sa likod na upuan. So, mas maluwag siya. 3 person. Pwede naman. Kasya naman, bata. Dito sa gitna, tapos dalawang medyo malaki-laki na. Safe naman siguro, tol. Tapos, meron siyang center armrest na meron dalawang cup holders, di ba? And ang mas maganda kasi dito, meron ka ng air vents dito na dalawa. So you have your control on your airflow kahit na nandito ka sa likod. And hindi ka mainitan. Talagang komportable ka. City man or long drive, tingin ko, meron kang magandang pwesto na mapipili pagka nandito ka. So kahit na yung mga bata nandito lang sa likod, naglalaro or kung ano man, matutulog sa mahabang biyahe, positive na positive. Alright? So, wala namang ibang toys dito, kundi yon. So, you have your anchor, meron ka ditong mga seat belts, and of course, yung ISO fix na pwede mong ilagay dyan yung para sa mga babies na car seat. So, good na good. Dito nga pala, sa pagtupi nito, meron ditong hinihila, and parang meron siyang dalawang level. Na ayan, ayan yung una, tapos pwede mo pa siyang isagad na ganun. Ito na yung pinakasagad niya na higa or slant. So 5-seater lang kasi to. Tignan na rin natin kung ano yung space na meron dito sa likod kasi napo-fold din to. Itong second row, napo-fold siya, and you will have bigger space na pwede mong lagyan ng gamit. So kung meron tayong mga activities or meron tayong business, tignan natin kung gaano siya ka-spacious para sa atin, di ba? Let's go. Alright, so let's open this one up. So, ayan yung kanyang likod. Malapad, maluwag. Merong lalim dito ng konti sa dalawang gilid. Pero ito, flat na flat dito sa part na to. And syempre, kailangan re-recommend natin lagyan mo kagad ng tray yan para hindi siya madumihan. Ang nasa ilalim kasi nito is a full size, pare. Full size tire. Na, di ba, normally nakikita natin donut lang. Ito full size talaga na same dun sa nakasuot ngayon na mugs. So 17-inch din, and the same tires as well. Kaya maganda yung kanyang reserba. Tapos yan, pwede mo paglagyan ng mga tools yan, yung mga nakaabang na yan. So pwede mo dyan ilagay yung tools mo. And then you have ito, anchor points, 4. Meron ka dito, doon, tsaka doon. So kung meron kang ilalagay, kakarga, box, or anything na bagahe man yan, ayan, pwede. And then you can fold those second row seats again, no? So mas maluwag siya. So natin, iyon. So from dito sa likod, pwede mo na pala siyang abot mo pala na ibaba. So, yun. Ganyan siya kalaki. 'Di ba? So, maluwag, pare. Ito, meron dito, wala buta. Okay. So, meron din to nung yung pwede mong lagyan nung cover dito sa likod para maprotektahan mo yung mga nakalagay dito sa loob nung tailgate, dito sa storage mo dito. Meron yan ditong nakalagay. Yung shade, yung hinihilang ganun. Tapos dito siya yung nilalako.
gilid. Diyan, shoot mo yun dyan, pag ganun. Pag ganun, yan. Okay. Tapos, dito walang ilaw eh. Pero ito, again, all black yung kanyang interior. And, para sa akin, this size of crossover is enough. Kasi nga, ayan, oh, kitang-kita mo, pwede kang maglagay siguro. Ano ba pwede mong isalaksak dyan na mahaba-haba ng konti, di ba? So, maluwag. Kung business owner ka, swak din sa'yo ito. Siyempre, kung magdi-deliver ka ng mga cake, ganyan, yung mga hindi pwedeng mabasa or mainitan, at least ito, ang luwag. Pwede mo siyang ma-utilize para sa needs mo. So, dahil hindi nga siya flat, pero traditional natin, tetestingin natin kung kasya pa tayo dito. Pwede tayo maglagay ng foam dito. Camping. Yan. Kaso medyo may angat talaga dito eh. Kailangan may foam ka dito sa baba para kahit paano pumantay siya. Pero kasya naman ng tao. Baga kahit, yan, nakaganyan ako. Makakatulog ako dito. Pwede pa rin naman. Pwede pang pilitin na pwede kang humiga dito sa loob. Pero, yun nga, pinapakita ko lang kung gaano kalaki yung space dito sa likod na pwede natin paglagyan, di ba? Ayos. Let's check out what's under the hood. Again, this is the 1.8 liter na gasoline engine, of course, with the hybrid motor here na nandito sa gilid. So, ito na yung mga nakakabit sa, pati sa Altis, ganito rin, 1.8 din. So, pretty neat, palagi naman for Toyota. So, maayos yung kanyang pagkaka-layout and you know na madaling makakapag-service if ever na kailangan i-service yung sasakyan. Ang luwag din dito sa part na to, di ba? So, yung meron tong technology, most of them para sa collision, para hindi ka agad tatamaan yung makina. So, maluwag dito sa part na to sa harapan. And, yun nga, maganda yung kanyang reputation so far, di ba? So, ito yung talagang isa sa mga binabayaran mo sa Toyota eh, yung engine nila and yung reliability. Ang tuling kasi nito, tol, 1.8. So, kung babiyahe ka ng long drive, sabihin natin, punta ka ng Baguio, napakasarap dali nito. Bibigyan niya talaga yung speed na gusto mo. Kung ako papipiliin din ng crossover, I think I will be leaning towards sa Corolla Cross. Na yung price kasi niya is competitive talaga within the market na din sa bracket na kung nasan siya. So this Corolla Cross 1.8G HEV CVT, kompleto is priced at 1.5 million pesos. And on its price point, as we mentioned earlier, this is a good competitor. So for me, if I'm in the market of buying a crossover and a hybrid at the same time, this is a strong pick for me. Malalagay natin sa top 2 na shortlist natin or sa listahan natin. Pwede natin itong makonsider talaga. I hope we shared more information about this vehicle on this video. And if you like this kind of videos, please consider subscribing to our channel and liking this video. Leave ka na din ng comment kung meron kang tanong. Susubukan nating sagutin yung mga tanong nyo sa abot ng ating makakaya. Okay? O, sa mga susunod pa mga episode, mga balbon, tara sa tagumpay.